Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid ko sa pananampalataya. Kayakap ko kayo ngayong umaga na ito sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat, salamat, salamat na kayo ay gising na naman ngayong araw na ito na binigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakataon, ng bagong simula, ng bagong pag-asa. Hindi lahat ay nakarating sa umaga na ito, ngunit tayo ay nandito, humihinga, buhay at handang tumanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Ang bawat umaga ay regalo, bawat sandali ay pagpapakita ng walang hanggang awa at pagmamahal ng ating Diyos. Ako ay lubhang nagpapasalamat na kayo ay nandito, na kayo ay nakinig, na kayo ay handang magsimula ng araw na ito kasama ang Panginoon. Ang inyong presensya dito ay patunay na kayo ay naghahanap ng Diyos, na kayo ay nauuhaw sa Kanyang presensya, na kayo ay nais na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ngayong araw na ito mga kapatid, mayroon tayong napakahalagang tema na pag-uusapan, isang tema na magbabago ng inyong buhay, ng inyong pamilya, ng inyong kinabukasan. Pag-uusapan natin kung paano natin hahanapin ang Diyos sa umagang ito, kung paano tayo magiging bukas sa Kanyang agarang mga himala, at kung paano makakamit ang tagumpay para sa ating mga pamilya. Alam ninyo ba na ang umaga ay ang pinakamahalagang oras ng ating araw? Ito ang oras kung saan tayo ay maaaring makipag-usap ng direkta sa Diyos bago pa man tayo harapin ang mga hamon ng mundo. Ito ang oras kung saan ang ating puso ay sariwa pa, ang ating isipan ay malinaw pa, at ang ating espiritu ay bukas na bukas pa sa paggabay ng banal na espiritu. Kung tayo ay magsisimula ng ating araw sa presensya ng Diyos, kung tayo ay uunahin ng Kanya bago ang lahat ng bagay, tingnan ninyo kung paano magbabago ang ating buhay. Tingnan ninyo kung paano darating ang mga biyaya na hindi natin inasahan. Tingnan ninyo kung paano ang mga imposible ay magiging posible. Ang ating pundasyon ngayong umaga ay matatagpuan sa salita ng Diyos sa napakagandang talata mula sa Aklat ng Awit. Sa Awit 5:3, sinasabi sa atin, Panginoon, sa umaga ay maririnig mo ang aking tinig. Sa umaga ay ihahain ko sa iyo ang aking panalangin at may pag-asa akong maghihintay. Mga kapatid, napakalalim ng talatang ito. Ang salmista si David ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang prinsipyo na sa umaga tayo ay dapat magpresenta ng ating mga sarili sa Panginoon. Hindi pagkatapos ng tanghalian, hindi pagkatapos ng hapunan, hindi bago matulog, kundi sa umaga mismo. Bakit? Dahil sa umaga tayo ay nagbibigay ng ating unang bunga, ng ating pinakamahusay na oras, ng ating pinakasariwang lakas sa Diyos. Ito ay pagpapakita na Siya ang una sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ito ay pagkilala na kung wala Siya, wala tayong magagawa. Ito ay pagsuko ng ating buong araw sa Kanyang mga kamay bago pa man tayo magsimula ng kahit ano. At ngayon mga kapatid, habang tayo ay narito, gusto kong anyayahan kayong makiisa sa akin. Hindi lang kayo makinig, kundi aktibong makibahagi. Kung kayo ay nanonood o nakikinig ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin, Panginoon, narito ako, handa akong tumanggap ng iyong mga himala. Ipakita sa Diyos na kayo ay seryoso, na kayo ay handang magtambal ng pananampalataya sa inyong panalangin. Ipakita sa Kanya na hindi lang kayo nandirito para makinig, kundi para kumilos, para maniwala, para tumanggap. Ang Diyos ay tumutugon sa aktibong pananampalataya, hindi sa passive na panunood. Kaya samahan ninyo ako mga kapatid, habang tayo ay buong puso, buong isip, at buong lakas na lalapit sa trono ng biyaya. Samahan ninyo ako habang tayo ay nananalangin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga pamilya, para sa ating mga minamahal, para sa lahat ng nangangailangan ng himala ngayong araw na ito. Ngayon mga kapatid, magsimula na tayo. Magsimula tayong lumapit sa presensya ng Diyos na may paggalang, may takot sa Diyos, ngunit may tiwala rin na tayo ay Kanyang mga anak, na tayo ay tinatanggap, na tayo ay mahal.
Magsimula na tayo sa panalangin na magbubukas ng pintuan ng langit para sa mga himala na naghihintay sa atin ngayong araw na ito. Ama naming makapangyarihan sa langit, Panginoong Hesukristo, Banal na Espiritu, kami ay yumuyukod sa iyong harapan ngayong umaga na ito. Kami ay lumuluhod, hindi dahil sa takot na sumasugpo, kundi dahil sa paggalang at pagkilala na ikaw ay Diyos at wala ng iba pa. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang lumalang ng langit at lupa. Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa bawat nilalang. Ikaw ang naghahari sa buong sansinukob. At ngayong umaga na ito, kami ay dumarating sa iyong trono, hindi dahil sa aming kabutihan, hindi dahil sa aming karapat-dapat, kundi dahil sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Kami ay dumarating dahil ikaw mismo ang nag-anyaya sa amin. Sinabi mo sa Mateo 11:28, magsilapit sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Panginoon, salamat, salamat, salamat. Ang salitang salamat ay hindi sapat upang ipahayag ang lalim ng aming pasasalamat sa iyo ngayong umaga. Salamat po na kami ay gumising pa ngayong araw na ito. Maraming tao ang nakatulog kagabi at hindi na nagising pa. Maraming tao ang nasa ospital ngayong umaga, nakikipaglaban para sa buhay. Maraming tao ang nasa kalungkutan, walang pag-asa, walang direksyon. Ngunit kami, Panginoon, kami ay narito. May lakas, may buhay, may pagkakataong lumapit sa iyo. Salamat po sa hanging aming nilanghap, sa tibok ng aming puso, sa bawat segundong aming nararanasan. Salamat po sa iyong patuloy na pag-aalaga, sa iyong patuloy na paggabay, sa iyong patuloy na proteksyon. Kahit sa gabi, habang kami ay natutulog at hindi alam ang nangyayari sa aming paligid, ikaw ay gising, ikaw ay nag-aabang, ikaw ay nag-aalaga. Sinasabi mo sa awit 121:4, narito, hindi mahihimbing ni matutulog ang tagapag-ingat ng Israel. Panginoon, ikaw ang aming tagapag-ingat at kami ay lubhang nagpapasalamat. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli mong makakasama, na muli kaming makakapagdasal, na muli kaming makikinig sa iyong tinig. Ang bawat umaga kasama mo, Panginoon, ay espesyal. Ang bawat sandali na kami ay nakatuon sa iyo ay walang kapantay. Wala sa mundong ito, walang kayamanan, walang tagumpay, walang karangalan ang makakagawa ng kapayapaan at kagalakan na dulot ng presensya mo. Kaya salamat, Panginoon, na ngayong umaga kami ay pinili mong batiin, pinili mong tawagin, pinili mong samahan. Kami ay walang karapatang tumayo sa iyong harapan, ngunit dahil sa dugo ni Jesus, dahil sa sakripisyo sa krus, kami ay ginawa mong matuwid, ginawa mong malinis, ginawa mong karapat-dapat. Salamat po sa kahangahangang biyayang ito. Panginoon, sa sandaling ito, kami ay kinikilala ang iyong presensya sa aming gitna. Sinabi mo sa Mateo 18:20, sapagkat kung saan may 2 o 3 na nangagkakatipon sa aking pangalan, ay nandoon ako sa gitna nila. Panginoon, kami ay narito ngayon, hindi 1, hindi 2, kundi maraming mga kapatid sa pananampalataya na nagkakaisa sa panalangin, na nagkakaisa sa pag-asa, na nagkakaisa sa paghahangad ng iyong presensya. Kaya alam namin, Panginoon, na ikaw ay naririto. Hindi lang sa simbolo, hindi lang sa konsepto, kundi talagang naririto, totoo, buhay at handang makipag-ugnayan sa amin. Kami ay nararamdaman ang iyong init, ang iyong liwanag, ang iyong kapangyarihan. Kami ay bukas, Panginoon, sa lahat ng nais mong gawin ngayong umaga. Bukas kami sa iyong mensahe, sa iyong pagtutuwid, sa iyong pag-asa, sa iyong mga himala. Mga kapatid, ngayong araw na ito, nais nating pag-usapan ang tungkol sa paghahanap sa Diyos sa umaga at kung paano ito magdadala ng agarang mga himala at tagumpay sa ating mga pamilya. Alam ba ninyo na ang paghahanap sa Diyos ay hindi basta simpleng gawain? Ito ay isang desisyon, isang commitment, isang lifestyle. Maraming tao ang nagsasabi na nananalangin sila.
Ngunit mga kapatid, may pagkakaiba sa pagitan ng routine na panalangin at panalangin na talagang naghahanap sa mukha ng Diyos. Ang routine na panalangin ay parang checklist lang. Ginawa ko na, tapos na. Ngunit ang panalangin na talagang naghahanap sa Diyos ay may gutom, may pagnanasa, may desperasyon. Ito ang uri ng panalangin na sinasabi ng awit 42.1, kung paano ang usa ay nauuhaw sa mga batis ng tubig, gayon nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Panginoon, ngayong umaga, ituro mo sa amin kung paano talagang hanapin ka. Hindi lang sa salita, hindi lang sa labi, kundi sa puso. Ituro mo sa amin kung paano manatiling nakatuon sa iyo kahit na maraming distraksyon. Ituro mo sa amin kung paano gawing priority ang aming relasyon sa iyo bago pa ang trabaho, bago pa ang cellphone, bago pa ang social media, bago pa ang kahit ano. Panginoon, kami ay nakakaalam na kung kami ay talagang hahanapin ka, kami ay makakakita. Sinabi mo mismo sa Jeremias 29:13, at kayo'y magsisihanap sa akin at makakasumpong, pagka kayo'y magsisihanap sa akin ng inyong buong puso. Buong puso, Panginoon, hindi kalahati, hindi bahagya, kundi buong buo, walang natitirang bahagi para sa ibang bagay. Panginoon, kami ay mga taong may kahinaan. Kami ay nalulukso ng mundo, ng laman, ng diablo. Minsan, kahit gusto naming magdasal, parang walang lakas. Minsan, kahit gusto naming bumasa ng Biblia, parang walang oras. Minsan, kahit gusto naming magsimba, maraming dahilan na lumalabas para hindi tayo makapunta. Ngunit Panginoon, ngayong araw na ito, kami ay nananalangin na magbigay ka ng kalakasan sa aming kahinaan. Tulungan mo kami na lampasan ang aming sariling limitasyon. Tulungan mo aming maging disiplinado, maging consistent, maging matapat sa aming commitment sa iyo. Alam namin, Panginoon, na kung kami ay mag-iisa, kami ay mabibigo. Ngunit kung ikaw ay kasama namin, walang imposible. Sinabi mo sa Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Panginoon, ngayong umaga, kami ay humihingi ng agarang mga himala para sa aming mga buhay at pamilya. Hindi kami nahihiya na humingi ng himala dahil ikaw ay Diyos ng mga himala. Ikaw ay gumawa ng mga himala noong panahon ng Biblia at ikaw ay gumagawa pa rin ng mga himala ngayon. Ang mga taong nagsasabi na ang panahon ng mga himala ay tapos na ay hindi kilala ang Diyos na aming sinasamba. Ang Diyos na aming sinasamba ay ang Diyos ni Abraham, ng Isaac, ni Jacob. Ang Diyos na naghiwalay ng dagat na pula. Ang Diyos na nagpaulan ng mana mula sa langit. Ang Diyos na nagpalabas ng tubig sa bato. Ang Diyos na nagpahinto ng araw para sa tagumpay ni Josue. Ang Diyos na nagligtas kay Daniel sa yungib ng mga leon. Ang Diyos na nagligtas kina Sadrak, Mesak at Abednego sa pugon ng apoy. Ang Diyos na nagbangon ng patay, nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng libo-libo sa ilang piraso ng tinapay at isda. Siya pa rin ang Diyos ngayon at ang kanyang kapangyarihan ay hindi nabawasan ni katiting man. Panginoon, kami ay nananalangin para sa mga pamilyang may sakit ngayon. May mga kapatid na ang mga anak ay may malubhang karamdaman. May mga asawa na ang kanilang kabiyak ay nasa ospital. May mga magulang na may malubhang kondisyon. Panginoon, ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa paggaling ngayong araw na ito. Ikaw ang Diyos na nagsabi sa Exodo 15:26, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Hindi ang doktor ang tunay na tagapagpagaling, bagaman ginagamit mo sila. Hindi ang gamot ang tunay na solusyon, bagaman ito ay tumutulong. Kundi ikaw, Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng buhay at kagalingan. Kaya ngayong umaga, kami ay humihingi ng himala ng paggaling. Sa pangalan ni Jesus, ipahid mo ang iyong kamay sa bawat may sakit. Pahiran mo ng iyong dugo ang bawat bahagi ng kanilang katawan na may sakit. Palitan mo ang mga damaged organs ng mga bagong cells.
Palitan mo ang sakit ng kalusugan, ang kahinaan ng lakas, ang pangamba ng kapayapaan. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mga pamilyang may problema sa pinansya. Ang mundo ngayon ay napakahirap, Panginoon. Ang presyo ng mga bilihin ay tumataas. Ang sweldo ay hindi sumasapat. Maraming tao ang walang trabaho. Maraming negosyo ang nagsasara. Maraming pamilya ang hindi alam kung paano makakaraos. Ngunit Panginoon, kami ay naniniwala na Ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpoproseso. Naniniwala kami na Ikaw ay makakagawa ng paraan kahit wala ng paraan. Naniniwala kami na Ikaw ay makapagbubukas ng pintuan na walang taong makapagbubukas. Sinabi mo sa Filipos 4:19, at aking Diyos ay siyang magbibigay ng buong kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, ibigay mo ang kailangan ng bawat pamilya ngayong araw na ito. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad. Magdala ka ng mga blessing na hindi nila inasahan. Ilabas ka ng mga taong tutulong sa kanila. Gawing channel ng iyong provision ang mga taong may kakayahan. Panginoon, kami ay nananalangin para sa mga relasyon sa loob ng pamilya. Maraming mag-asawa ang nag-aaway. Maraming magulang at anak ang hindi magkaintindihan. Maraming kapatid na magkapatid ang may alitan. Panginoon, Ikaw ay Diyos ng kapayapaan at nais mo na ang bawat tahanan ay puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagkakaisa. Sinabi mo sa awit 33:1, narito, pagpalain ng Panginoon ang lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Panginoon, pagalingin mo ang mga relasyong sira. Palitan mo ang galit ng pagpapatawad. Palitan mo ang pride ng pagpapakumbaba. Palitan mo ang pagkawatak-watak ng pagkakaisa. Gawing instrumento mo kami upang magdala ng pagmamahal ng Diyos sa aming mga tahanan. Panginoon, itaas namin sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya ngayong umaga. Itaas namin sa iyo ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang aming mga kamag-anak. Panginoon, protektahan mo sila mula sa lahat ng uri ng kapahamakan. Protektahan mo sila mula sa aksidente, sa karamdaman, sa krimen, sa kasamaan ng tao. Gabayan mo sila sa bawat hakbang na gagawin nila ngayong araw. Bigyan mo sila ng karunungan sa bawat desisyon na gagawin nila. Panatilihin mo silang malapit sa iyo at malayo sa kasalanan. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mga anak na lumalayo sa Diyos. May mga magulang ngayon na umiiyak dahil ang kanilang mga anak ay hindi na sumasamba, hindi na nanalangin, hindi na tumatanggap ng salita ng Diyos. May mga anak na napapasama sa bisyo, sa droga, sa masamang barkada. Panginoon, kami ay nananalangin na ibalik mo sila sa tamang landas. Sinabi mo sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Panginoon, ipaalala mo sa mga magulang ang pangakong ito. Bigyan mo sila ng pag-asa na ang kanilang mga anak ay babalik pa rin sa iyo. At sa mga anak na naliligaw, hawakan mo ang kanilang puso. Anyayahan mo sila pabalik sa iyong mga bisig. Ipakita mo sa kanila na ang mundo ay walang maiaalok na tunay na kaligayahan, na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa iyo. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mga pamilyang hiwalay o broken. May mga pamilyang ang asawa ay nasa ibang bansa, nagtrabaho para sa kinabukasan ng pamilya. May mga pamilyang ang mag-asawa ay hiwalay na, separated o divorced. May mga batang lumalaki ng walang isa o parehong magulang. Panginoon, sa gitna ng mga sitwasyong ito, kami ay nananalangin na ikaw ay maging provider ng lahat ng pangangailangan, emotional, spiritual, physical. Sa mga mag-asawang malayo sa isa't isa, palakasin mo ang kanilang relasyon kahit na sila ay hindi magkasama. Protektahan mo sila sa tukso.
Sa mga broken families, gawing instrumento mo kami upang magdala ng pag-asa at pagmamahal. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mga pamilyang nawawala ng pag-asa. May mga pamilyang sumasuko na dahil napakabigat ng problema. May mga pamilyang iniisip na ang kamatayan na lang ang solusyon. Panginoon, ipakita mo sa kanila na may pag-asa pa. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay kasama nila sa lahat ng pagdaan. Sinabi mo sa Isaiah 41:10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran." Panginoon, kami ay nananalangin para sa aming bansang Pilipinas ngayong umaga. Ang aming bansa ay may maraming problema, Panginoon. May kahirapan, may kriminalidad, may katiwalian, may kalamidad. Ngunit Panginoon, naniniwala kami na ikaw ay may magandang plano para sa Pilipinas. Naniniwala kami na ang Pilipinas ay mananatiling bansang Katoliko at Kristiyano. Naniniwala kami na darating ang araw na ang Pilipinas ay magiging source ng revival, ng spiritual awakening, ng blessing para sa iba pang bansa. Kaya Panginoon, patawarin mo ang aming bansa sa lahat ng kasalanan. Gumawa ka ng pagbabago sa puso ng bawat Pilipino mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakamababang mamayan. Panginoon, kami ay nananalangin para sa aming mga pinuno, sa aming presidente, sa mga senador at kongresista, sa mga gobernador at mayor, sa lahat ng nasa pwesto. Bigyan mo sila ng karunungan na mula sa iyo. Bigyan mo sila ng takot sa Diyos. Gabayan mo ang bawat desisyon na ginagawa nila. Alisin mo sa pwesto ang mga corrupt at masamang pinuno at palitan mo sila ng mga taong tunay na may malasakit sa bayan. Sinabi mo sa Kawikaan 2:9-2, "Pagka ang matuwid ay nagsisipamahala, ang bayan ay nagagalak, ngunit pagka ang masama ay namumuno, ang bayan ay bumubuntong hininga." Panginoon, kami ay nananalangin din para sa aming mga guro, doktor, nurse, mga sundalo, pulis, mga empleyado ng gobyerno, lahat ng mga taong naglilingkod sa bayan. Bigyan mo sila ng lakas at determinasyon na magpatuloy. Protektahan mo sila mula sa kapahamakan. Pahalagahan ang kanilang serbisyo at bigyan ng sapat na sweldo at benepisyo. Panginoon, kami ay nananalangin para sa simbahan, sa katawan ni Kristo. Kami ay nananalangin para sa bawat pastor, ministro, leader ng simbahan. Panginoon, palakasin mo sila. Protektahan mo sila mula sa tukso ng dyablo. Panatilihin mo silang matapat sa iyong salita. Bigyan mo sila ng karunungan kung paano pakakanin ang iyong mga tupa. Sinabi mo sa Juan 21:17, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Yung Panginoon, gawing totoo ang mga pastor sa calling na ito. At sa mga tupa, sa mga miyembro ng simbahan, bigyan mo kami ng puso ng pagkakaisa, ng pagsisikap na bumuo ng katawan ni Kristo ng pagmamahal sa isa't isa. Panginoon, kami ay nananalangin para sa mga hindi pa sumasampalataya, sa mga taong hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Panginoon, may mga tao sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho na hindi pa kilala si Jesus. Kami ay nananalangin na buksan mo ang kanilang mga puso. Anyayahan mo silang tumanggap ng kaligtasan. Ipakita mo sa kanila na ang buhay na walang ka ay walang kahulugan, walang layunin, walang destinasyon. Sinabi mo sa Juan 14:6, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Panginoon, kami ay nananalangin din para sa aming mga kapatid na sumusubaybay sa channel na ito, sa mga nanunood ng video na ito, sa mga nakikinig sa panalangin na ito. Panginoon, alam mo ang bawat isa sa kanila, ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga sitwasyon, ang kanilang mga hinihingi. May mga nanonood na ngayon na may sakit. May mga nanonood na ngayon na walang trabaho.
May mga nanonood na ngayon na may problema sa pamilya. May mga nanonood na ngayon na nalulungkot at walang pag-asa. Panginoon, hawakan mo ang bawat isa. Ipakita mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, na ikaw ay kasama nila, na mayroon kang plano para sa kanila. Gawing instrumento mo ang panalangin na ito upang magdala ng pag-asa, ng kapayapaan, ng himala sa kanilang buhay. Ngayon mga kapatid, nais kong mag-focus tayo sa praktikal na aspeto ng buhay, ang provision at ang trabaho. Alam ko na marami sa atin ang nag-aalala tungkol dito. Alam ko na marami sa atin ang nahihirapan financially. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay Diyos ng provision. Siya ay hindi nagkulang ni kailan. Tingnan natin ang Mateo 6:25-26. Kaya nga ay sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong makakain o kung ano ang inyong maiinom, ni sa inyong katawan kung ano ang inyong maisusuot. Hindi baga ang buhay ay lalong mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid na hindi nangaghahasik ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga kamalig, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa langit. Hindi baga kayo'y lalong mahalaga sa kanila? Panginoon, sa talatang ito, ikaw ay nagtuturo sa amin na huwag mag-alala. Ngunit Panginoon, mahirap huwag mag-alala kapag ang pera ay kulang, kapag ang utang ay marami, kapag ang kinabukasan ay hindi sigurado. Kaya Panginoon, ngayong umaga kami ay humihingi ng special grace na magtiwala sa iyo ng lubusan. Tulungan mo kaming isuko sa iyo ang lahat ng aming financial concerns. Tulungan mo kaming maniwala na ikaw ay may provision para sa lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, para sa mga walang trabaho ngayon, kami ay nananalangin na buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad. Dalhin mo sila sa tamang lugar, sa tamang oras. I-connect mo sila sa mga taong makakatulong sa kanila. Bigyan mo sila ng favor sa mata ng mga employer. At habang naghihintay sila ng trabaho, Panginoon, bigyan mo sila ng temporary sources of income upang makaraos ang kanilang pamilya. Gawing creative sila, gawing resourceful sila, gawing resilient sila. Panginoon, para sa mga may trabaho na, kami ay nananalangin ng promotion, ng salary increase, ng mas magandang oportunidad. Panginoon, maraming taong masipag, dedicated, faithful sa kanilang trabaho, ngunit hindi napapansin, hindi na-appreciate. Kami ay nananalangin na ikaw mismo ang magbigay ng favor sa kanila. Sinabi mo sa Kawikaan 22:29, nakikita mo ba ang taong masikap sa kaniyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. O Diyos Panginoon, itaas mo ang mga taong masipag at matapat sa kanilang trabaho. Panginoon, para sa mga nagnenegosyo, kami ay nananalangin ng multiplication ng kanilang business. Dalhin mo ang mga customers, dalhin mo ang mga clients, dalhin mo ang mga oportunidad na magpapayaman sa kanilang negosyo. Protektahan mo ang kanilang negosyo mula sa mga taong may masamang balak, mula sa mga scammer, mula sa mga mandaraya. Bigyan mo sila ng karunungan kung paano i-manage ang kanilang pera at kung paano palalaguin ang kanilang business. Panginoon, kami ay humihingi din ng karunungan sa financial management. Maraming tao ang may kita pero hindi alam kung paano mag-budget. Maraming tao ang gumagastos ng walang plano. Maraming tao ang lumalaki ang utang dahil sa poor financial decisions. Panginoon, ituro mo sa amin kung paano maging wise steward ng mga biyayang ibinibigay mo. Ituro mo sa amin kung paano mag-ipon, kung paano mag-invest, kung paano magtipid, nang hindi naman nagiging kuripot. Bigyan mo kami ng self-control sa paggastos. Tulungan mo kaming maging content sa meron kami habang nagsisikap para sa mas maganda. Sinabi mo sa Hebreo 13:5, maging walang pagkaibig sa salapi ang inyong ugali. Kontentuhan ninyo ang mga bagay na nasa inyo, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita iiwanan, ni hindi man kita pababayaan.
Panginoon, alisin mo sa amin ang love of money. Ituro mo sa aming mahalin ka, hindi ang pera. Gamitin mo ang pera bilang tool para sa iyong kaluwalhatian, hindi para sa aming sariling kasakiman. At sa mga taong biniyayaan mo ng abundance, Panginoon, bigyan mo sila ng generous heart. Gawing instrumento mo sila upang maging blessing sa iba. Ipaalala mo sa kanila na ang biyayang tinanggap nila ay galing sa iyo at dapat nilang ibahagi ito sa mga nangangailangan. Mga kapatid, ngayon naman nais kong gumawa tayo ng mga prophetic declarations para sa araw na ito. Ang declarations ay makapangyarihan dahil ang salita ng Diyos ay may creative power. Noong pasimula, ang Diyos ay nagsalita at ang mundo ay nilikha. Sinabi niya magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ang bawat bagay na makikita natin ngayon ay resulta ng kanyang salita. At bilang mga anak ng Diyos, binigyan din tayo ng authority na mag-declare ng kanyang salita sa ating buhay. Kaya samahan ninyo ako ngayong umaga habang tayo ay magde-declare ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ang araw na ito ay araw ng mga biyaya at mga himala. Hindi ordinaryong araw ang araw na ito. Hindi usual na araw ang araw na ito. Ito ay special day na inihanda ng Panginoon para sa akin at sa aking pamilya. Sinasabi ng awit 118-24, ito ang kaarawan na ginawa ng Panginoon, tayo'y mga galak at mga tuwa rito. Kaya ako ay tumatanggap ng araw na ito na may galak, may pag-asa, may expectation na may magagandang bagay na mangyayari. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ako ay protektado. Ang aking pamilya ay protektado. Ang aking mga anak ay protektado. Ang aking tahanan ay protektado. Walang kapahamakan ang lalapit sa amin ngayong araw na ito. Walang sakit, walang aksidente, walang kasamaan ng tao. Sinasabi ng awit 91:10-11, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lumapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ako ay may karunungan mula sa Diyos. Hindi ako gumagawa ng desisyon base lang sa aking sariling pag-iisip. Hindi ako umaasa lang sa aking sariling kaalaman, kundi ako ay may access sa divine wisdom ng Diyos. Sinasabi ng Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay mayroon ng kakulangan ng karunungan, ay humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng mga tao na buong kaluwagan at walang pagsaway at ibibigay sa Kanya. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na lahat ng pangangailangan ko ay natutugunan. Hindi ako kakaunti, hindi ako kulang. Ang Diyos ko ay mayaman at siya ay handang bigyan ako ng lahat ng kailangan ko. Sinasabi ng Filipos 4:19, at aking Diyos ay siyang magbibigay ng buong kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ako ay blessed at hindi cursed. Ako ay head at hindi tail. Ako ay nakatuntong sa itaas at hindi sa ibaba. Sinasabi ng Deuteronomio 28:13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka magiging sa ibaba. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ang lahat ng bagay ay magiging mabuti para sa akin. Kahit na may challenges, kahit na may mga problema, lahat ng ito ay magiging daan para sa mas malalaking biyaya. Sinasabi ng Roma 8:28, at nalalaman natin na sa mga umiibig sa Diyos, lahat ng mga bagay ay nagsasama-sama sa ikabubuti, sa kanila sa makatuwid baga na mga tinawag ayon sa kaniyang layunin. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ako ay healed. Ang aking katawan ay gumagaling. Ang bawat sakit ay umaalis. Ang bawat karamdaman ay nawawala. Sinasabi ng 1 Pedro 2:24,
na siya ring nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang tayo, sa pagkamatay sa mga kasalanan, ay mga buhay sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay kayo'y nagsipagaling. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ang aking pamilya ay magkakaisa. Walang away, walang hindi pagkakaintindihan, walang sama ng loob. Ang aming tahanan ay puno ng pagmamahal, pag-unawa at suporta sa isa't isa. Sinasabi ng awit 133:1, narito, pagpalain ng Panginoon ang lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ako ay may favor. Ang mga taong makikita ko ngayong araw ay magiging mabait sa akin. Ang mga boss ko ay magiging mabuti sa akin. Ang mga client ko ay magtitiwala sa akin. Ang mga opportunities ay darating sa akin. Sinasabi ng awit Shimbuchi, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay magpapala sa matuwid, iyong kukulungan siya ng iyong lingap na parang kalasag. Sa ngalan ni Jesus, ako ay nagde-declare na ang mga plano ng Diyos para sa akin ay matutuloy. Walang tao, walang diablo, walang circumstance ang makakapigil sa mga plano ng Diyos sa aking buhay. Sinasabi ng Isaias 27, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay nagpasya at sinong makakapawalang kabuluhan, at ang kaniyang kamay ay nakabuklad na tanaw at sino ang magbabalik. Panginoon, ngayong nagtatapos na ang aming panalangin, kami ay lubos na nagpapasalamat. Salamat po sa pakikinig sa aming mga kahilingan. Salamat po sa pagtanggap sa amin bilang iyong mga anak. Salamat po sa lahat ng ginawa mo, sa ginagawa mo, at sa gagawin mo pa. Kami ay nagtitiwala sa iyo ng lubusan. Kami ay naniniwala na ang lahat ng aming hiniling ay maririnig at tutugon mo sa iyong perfect timing at perfect way. Panginoon, habang kami ay aalis mula sa presensya ng panalangin ito at haharapin ang araw, kami ay nagsusumamo na samahan mo kami. Huwag mo kaming iwanan, huwag mo kaming pabayaan. Sa bawat hakbang, samahan mo kami. Sa bawat desisyon, gabayan mo kami. Sa bawat tukso, palakasin mo kami. Sa bawat pagsubok, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama namin. Panginoon, kami ay nag-consecrate ng araw na ito sa iyo. Ang aming trabaho, itinatalaga namin sa iyo. Ang aming negosyo, itinatalaga namin sa iyo. Ang aming pag-aaral, itinatalaga namin sa iyo. Ang aming relasyon, itinatalaga namin sa iyo. Lahat ng gagawin namin ngayong araw, kami ay nais na gawin para sa iyong kaluwalhatian. Kaya Panginoon, gawing instrumento mo kami. Gamitin mo ang aming mga kamay, mga paa, mga bibig upang magdala ng iyong liwanag sa madilim na mundo. Panginoon, kami ay nananalangin na ipagpatuloy mo ang pagbabago sa aming mga buhay. Huwag mo kaming iwanang ganito lang. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Palalimin mo ang aming relasyon sa iyo. Gawin mo kaming mas kamukha ni Jesus araw-araw. Alisin mo sa amin ang lahat ng bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Punan mo kami ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo kami ng passion para sa mga taong nawala. Bigyan mo kami ng compassion para sa mga mahihirap at nangangailangan. Panginoon, hanggang sa muli kaming magkita bukas, hanggang sa muli kaming makadasal, ingatan mo kami. Protektahan mo kami, pagpalain mo kami, at gawing instrumento mo kami upang maging blessing sa iba. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapanalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, salamat na kayo ay sumama sa akin sa panalangin na ito. Alam kong mahaba ang panalangin, ngunit naniniwala ako na bawat salita ay may kahulugan, bawat petisyon ay mahalaga, bawat declaration ay may kapangyarihan. Ngayon, nais kong anyayahan kayo na gumawa ng action. Hindi sapat ang pakikinig lang. Hindi sapat ang pag-amen lang. Kailangan nating kumilos base sa ating pananampalataya. Una, kung nagustuhan ninyo ang panalangin na ito, kung ito ay naging blessing sa inyo, mag-iwan ng komento sa ibaba.
Sabihin ninyo, Amen, naniniwala ako, o Salamat Panginoon sa mga himala, o kahit ano pang testimony o prayer request na nais ninyong ibahagi. Ang inyong komento ay hindi lang simpleng komento, ito ay declaration ng inyong pananampalataya. Ito ay public testimony na kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel na ito, i-click ang subscribe button ngayon. Kailangan ninyong matanggap ang daily dose ng salita ng Diyos, ng encouragement, ng panalangin. Sa mundo na puno ng negativity, ng bad news, ng problema, kailangan natin ng source ng positivity, ng good news, ng solusyon. At ang channel na ito ay committed na magdala nito sa inyo araw-araw. Pangatlo, i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga kakilala na nangangailangan ng panalangin. Huwag ninyong itatago ang biyayang ito. Hindi ito para sa inyo lang. Ito ay para sa lahat ng nangangailangan ng himala, ng pag-asa, ng kapangyarihan ng Diyos. At sa lahat, magpatuloy kayong manatiling malapit sa Diyos. Huwag lang ngayong umaga. Bukas, sa susunod na araw, sa buong linggo, sa buong buwan, sa buong taon, gawing lifestyle ang paghahanap sa Diyos, gawing priority ang panalangin, gawing habit ang pagbabasa ng Biblia, at makikita ninyo kung paano magbabago ang inyong buhay sa mga paraang hindi ninyo inakala. Ang Panginoon ay magpahinga sa inyo. Ang Panginoon ay magbigay sa inyo ng kapayapaan. Ang Panginoon ay magpakita ng kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng mga biyaya na lampas sa inyong hiling at inaasahan. Yakapin ko kayong lahat sa pangalan ni Jesus. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon.